Praise God, hallelujah. Welcome sa bawat isa. Welcome. Marami po tayo ngayong bisita. Welcome sa mga kasama natin at doon sa mga bago. Meron pa pong galing sa Cardona. Si Sister Ivy, nung tumawag kay Pastor kanina, nabasa raw niya sa tarpaulin. Sa pong pinagpalang umaga, event sa ating mga nasa live ngayon, pagpalain ng bawat isa ang pakikinig. At welcome po sa mga first-timers. Sino pa po ang first time? Pwede pong tumayo ang mga first-timers. Welcome po! Palakpakan natin sila. Kasama rin po, Brother Jonel at saka si Nanay Lolita, yung asawa po ng ating usher na si Brother Rodolfo. Welcome po at the Lord bless everyone. Amen. Ang makarating dito ay isa ng pagpapala. Amen. Praise God. Doon sa nag-attend, sino po nag-attend kahapon sa Prayer Mountain? Wow, the Lord is so good. Nirevive po ang bawat isa. Amen. Nirevive po ng Panginoon. At alam ko na patuloy tayong i-revive. Amen. Ang mga nandun po, mga lola. Praise God. Bago po tayo mag-start, pwede po tayong tumayong lahat. Let's open in prayer. No? Let's open in prayer. Sabi ng Isaiah 66 verse 1, 1-2, Heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house that you built me? And where is the place of my rest? For all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. Sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking trono, at ang lupa ay aking tuntungan. Ano ang bahay na inyong itatayo para sa akin? At ano ang dako ng aking pahingahan? Sapagkat lahat ng bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang taong aking titingnan. Siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Let's pray. O Heavenly Father, salamat Panginoon. You made the heavens and the earth. At ikaw ay tumitingin lamang, Panginoon, sa taong basag ang puso, nagpapakumbaba at nanginginig na sumunod sa iyong salita. Lord, let your word be preached, Lord, with power and anointing, according to your holy will. At Lord, we pray, patuloy mo kaming baguhin, O God, upang, Lord, sa malapit mo ng pagbabalik, kami ay maihanda mo. Looking only to Jesus, the author and finisher of our faith. I-bless mo po ang iyong mga anak. Ang bawat isa. Help us, Lord, to become like you, O God, in humility and the fear of God. All glory and honor and praise be yours. In Jesus' name. Amen. Purihin ang Panginoon. Muli, isang pinagpalang araw po. Praise God. Ang topic po natin ngayon, true repentance. Ang tunay na pagsisisi. Amen. Sino po ang nangangailangan ng pagsisisi sa Panginoon? Konti lang po. Sino ang need of true repentance kay Lord? Tayo lahat. Lahat tayo po makasalanan. Ang Panginoon ay nag-aantay lang sa bawat isa sa atin. Every one of us need repentance. Pag-aaralan natin ang buhay ng isang hari na nagkasala sa Panginoon.
At siya ay nangailangan ng tunay na kapatawaran galing kay Lord. Amen? Amen po. But kaya ito ang topic ng Panginoon in preparation sa ating anniversary. Gusto ni Lord maihanda ang puso ng bawat isa. Amen po. Psalm 34 verse 18. The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. Psalms 51 verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, O God, you will not despise. Ano po ang nais ng Panginoon? Ano ang sakripisyo na nais niyang ibigay natin sa Kanya? Broken and contrite. Ano ibig sabihin ng broken and contrite? Basag at nagsisisi sa Kanya. Tunay na nagsisisi sa Kanya. Broken and contrite. Sino dito ang broken? Sino ang binrake na ni Lord? Sino ang gustong pa-break kay Lord? Kailangan natin lahat broken. Because sabi ng Panginoon, David is a man after God's own heart. Pero bago siya gawing God's own heart, a man after God's own heart, he was broken. He was broken. Dinithrone siya ng kanyang sariling anak. Nakatapak siya, naglalakad. Minumura ng mga tao. Sabi ng kanyang alalay, papatayin ko na ba po? Sabi niya, wag. Maring si Lord ang nagbigay ng taong yon para ako ay murahin at maging broken. We all need to be broken before God. But kailangan tayo i-break. Lahat tayo ay nandoon sa kondisyon na may kasalanan. Ang kasalanan na pumasok sa tao mula nang sinilang si Adan at Eva. And that sin, natural na sa bawat isa atin. Magkasala, magkaroon ng pride, magkaroon ng unrepentant heart, lahat ng kasalanan. Subalit, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, yung kinanta natin, because of His love, we are forgiven. We are cleansed by the precious blood of Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ito po ang awit ng repentance. David made this song, Psalm 51. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Verse 5, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Praise God. So pag meron tayong kasalanan, meron doon sinasabing, bones that you have broken may rejoice. Pag meron po tayong kasalanan, o tayo ay lumayo kay Lord, para tayong may baling-buto, hindi tayo makalakad. Sabi rin, even our mouth are closed. Hindi tayo makapagsalita. Hindi natin masabi, God is good. Tanggapin mo ang Panginoon, kapatid. Mahal ka ni Lord. Hindi mo masabi yan dahil meron kang tinatagong kasalanan. Why can't we share the gospel? Sarado ang ating mga bibig because Satan gusto niya manatili tayo sa kasalanan. Bakit hindi makapag-share ang mga tao? Takot. Bakit? Parehas lang tayo, kapatid. May tinatago rin ako. Kaya ang sabi dito ni David, make me hear joy and gladness. Pag may kasalanan ang isang tao, malungkot. Amen. Pag may kasalanan ang isang tao, there is no joy.
Kahit na nandun siya sa isang parting masayang-masaya, after that, nalungkot pa rin. Kahit na andyan ang mga bagong lahat ng mga gadgets, lahat ng mga bago, pag wala ka kay Lord, nalungkot ka. Kaya sabi ni David, restore to me the joy of your salvation. Ibalik mo sa akin, Panginoon, ang joy ng salvation ko, sapagkat ninanakaw ng kaaway ang joy. Hindi ka makapagsalita. Hindi nila makita ang joy na nandoon sa iyo dahil sa kasalanan. Kaya ang sabi niya, Lord, restore to me the joy of my salvation. Sino ang gustong ma-restore ang joy ng salvation ng ating Panginoon? Palakpakan natin si Lord. Siya lang ang makakapag-restore the joy of our salvation. And purge me with hyssop, and I shall be clean. Ano ang hyssop? Ito ay parang brush na nilagay nila sa doorpost. The blood. It's only the blood na magkakaroon tayo ng exempted from the second death. The blood of Jesus. Ito lamang ang nakakapaglinis ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, Jesus is coming soon. Maraming tao ngayon, nakita natin churches, malalamig. Bakit? Nakita natin. Kahapon, ano ang sabi? Dahil sa paglalamig, puro late ang mga tao. Bakit? Kasi hindi priority si Lord. Ang sabi ng salita ng Diyos, if you're neither hot nor cold, anong gagawin ni Lord? I will spew you out of my mouth. Isusuka kita. Maraming Christians, the time that they will come before the Lord to give an account of themselves, sasabihin nila, Lord, I promise you. Nag-miracle ako, Lord. Nagpagaling ako ng may sakit. Sasabihin ni Lord, I do not know you. I do not know you. You workers of iniquity. Kahit na naglilingkod tayo sa Diyos, kung ang puso natin malamig, hindi ka tanggap-tanggap. Kung ang ginagawa natin, because it's our obligation, hindi po katanggap-tanggap. Nais ng Diyos to restore the joy of our salvation. Na pag naglilingkod ka, dahil mahal mo si Lord. Sino nagmamahal kay Lord Jesus? Amen. The Lord wants to bring back that love. No? Sabi nga ni Brother Joseph, ako'y uminit ulit kay Lord. Di ko alam, ang lamig rin pala ako. Ang bawat isa sa atin. Gusto ng Panginoon, maibalik the joy of our salvation. At yung pagmamahal niya. Nais ng Panginoon na maibalik sa atin yung first love. Yung first love na nandun tayo, mainit na mainit, kumakanta tayo sa Kanya kahit saan, naglilingkod, nagsishare ng gospel. But God is grieved when His people are destroyed by lack of knowledge. The Lord knows our hearts. Nalulungkot ang Panginoon because nalilinlang ang mga mananampalataya. Inaalaw nila ang kaaway na saraduhan ng kanilang mga labi upang ihayag si Lord. They enjoy that sin. Marami po. Instead of praying, andon sa gadget. Yun ang nagbibigay raw sa kanila. Nag-aalis ng kanilang pag sila ay pagod. Ano nangyayari? Nanlalamig. Maraming mga bagay na nilalagay ang kaaway to make Christians maging maligam-gam. Hindi tayo papayag. Amen? Papayag ba kayo? Be wise. These are the last days. Kung sa basketball, nasa last 2 minutes na, matutulog ka pa ba? Hindi na. Nasa last 2 minutes na tayo. Will you allow the enemy to deceive you with such deception na nandarito na? Kaya, tuloy natin. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God,
the God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of your righteousness. Praise God. So create in me a clean heart. Sino ang mag-create ng clean heart sa atin? Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. May kayang magbigay sa atin ng clean heart except sa Panginoon na siyang naglinis sa atin and renew a steadfast spirit within you. Naalala niyo yung first time na in-accept niyo si Lord Jesus? Ang saya-saya niyo. Kahit anong problema nakakayanan niyo. Kahit anong bagyo nakakatayo kayo. Subalit, dumating ang time. Lahat ay parang nagiging ordinary na lang. Ang pag-attend sa church, hindi na rin priority. Kaya, sabi ni David, restore to me the joy of my salvation and uphold me with your generous spirit. God is generous. Gusto niya bigyan ka ng espiritu ng laging masaya. Kaya, ang sabi niya, come to me, all you who have labored and are heavily laden, and I will give you rest. Kailangan natin ng rest. Hindi sa mga gadgets, hindi sa mga bagay na nakakapagbigay ng aliw, kundi rest in the presence of the Lord. He gives us the true rest. Siya ang ating tunay na kalungan. Amen. Deliver me from the guilt of the bloodshed. Nakapatay si David. Nangalunya siya. Nagkasala siya sa Panginoon. Kala niya matatago niya ng 1 taon. And then Nathan came and said, ikaw yun, yung sinasabi ko, na nagnakaw ng tupa, ng kaisa-isang tupang inalagaan. Ninakaw mo. Anong sabi ni David? I have sinned against the Lord. Pag nagkakasala tayo, kanino tayo nagkakasala? I have sinned against the Lord. I have sinned against the Lord. Si Saul na nagkasala, sabi niya, I have sinned. Nabisto ako. Pero si David said, I have sinned against the Lord. Pwede niyang papatay si Nathan, pero hindi niya ginawa. So, inaccept niya lahat ng consequences of his sins. Ilan ang consequences ng sins niya? 14 consequences. Nagpatayan ang mga anak niya, ni-rape ng isa niyang anak, yung kanyang magkapatid sila. Yes? Magkapatid sila. 14 consequences. Namatay ang marami niyang anak because of that sin. Subalit, sabi ng Panginoon, He is a man after God's own heart. Ganun pala ang Panginoon kahit gaano kasama ang ginawa natin. Pag tayo'y nilinis, you will be called a woman, a man after God's own heart. Wala palang bagay na naaalala niya, nalilimutan na niya if you confess your sins. He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Burado na, hindi na niya naaalala. Tayo ba? Ang mga kasalanan ng ibang tao, naaalala pa natin 10 years ago, 20 years ago. Ang Panginoon, nais niya, sabi niya, forgive me. Tinuruan niya tayong mag-pray. Forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. Sino ang nagpapatawad sa kanyang kapwa tulad ng pinatawad siya ni Lord? Amen. 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 Praise God. Next. O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth your praise. For you do not desire sacrifice, or else I would give it. You do not delight in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Do good in your good pleasure to Zion. Build the walls of Jerusalem. Then you shall be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and a whole burnt offering. Then they shall offer bulls on your altar. Praise God. So, open my lips. They were closed because of my sins. Open my lips. Sabihin nga natin, Lord, open my lips. That I may declare your praise. Sinarado ng kaaway dahil sa kasalanan. Tinalian tayo dahil sa galit.
Tinalian tayo dahil sa unforgiveness. But Lord, open my lips that I may show forth your praise. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, next. Prayer of King David in the Psalm of Confession. Number 1, sin had made him dirty and he asked to be cleansed. Amen. Sino po dito ang naligo ngayon? Amen. Lahat ba naligo? Amen. Wala bang exempted? Wala. Masarap ba ang malinis? Amen. Amen. Wala ditong nag-visit. Kahapon may nag-visit lang kasi wala raw silang tubig. Inamin naman. Hindi ko na sasabihin. Pero sabi ng salita ng Diyos, sin has made him dirty. May times na hindi tayo makapaligo dahil wala ng tubig, naputulan tayo ng tubig, at minsan may ginagawa, hindi tayo makapaglinis. Ano ang pakiramdam ng hindi naliligo? Malagkit, mabaho. Meron po ako napanood na isang YouTube, yung lalaki sa India, matanda na, puti ang buhok lalaki. Ang puting-puti, parang ang daming puto. Tapos, wala siyang pang-itaas na kapantalon. Tapos, naghahakot ng basura. Merong isang vlogger, tinawag siya, naglagay ng isang carpet, pinaupo siya. Alam niyo, sinave yung kanyang buhok. At ito ay nakalbo, nawala yung mga puto-puto. Tapos, pati yung kanyang bigote, inayos. Tapos po, may dala siyang timbak na maraming tubig at saka sinabon. Alam niyo, hindi na nandidiri yung vlogger na yun. Sinabon niyang ganyan. Yung lalaki tuwan-tuwa, pinupuhusan siya ng tubig, tapos inaalisan na mga daming mancha na parang dumikit na talaga hinihilod na siya, tapos pinatuyo. Pagkatapos, binigyan ng long sleeve pa. Tapos, yung pantalon, di na pinakita, pero pinalitan. And then, nilabas ang isang pizza pie. Kumain silang dalawa. Wow! Parang refresh yung lalaki. At nakita siya ng mga kasama, hindi siya nakilala, nagtatawanan, natutuwa sa kanya, dahil merong naawa at naglinis sa kanya. Amen? Mga kapatid, tayo yun. Binihisan tayo ni Lord, nilinis tayo, pinakain tayo, bless tayo. Anong sasabihin natin? Praise God. Because of the cross, because of the blood of Jesus, we were washed. Hindi tayo exempted, nandun tayo sa dumi. Subalit dahil sa kabutihan ng Diyos, kinuha niya tayo at tayo rin gagamitin ni Lord para ang mga iba na hindi pa kilala ang Panginoon, they will know God, they will know His love, and they will experience the presence of God. Amen. Palakpakan natin si Lord. Number 2, guilt has made him physically sick and he asked to be healed. Alam niyo po ba, karamihan daw sa sakit ay galing sa guilt. Galing sa guilt. Pag meron po kaming napupuntahan na correctional, may mga luko-luko, tatanong mo bakit luko-luko siya dahil pinatay niya raw yung asawa pero hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Marami po. No, nagkakaroon ng emotional damage. No? Nagkakaroon ng guilt at may ibang nagkakasakit. Iba't-ibang klaseng sakit. Because of guilt. Sino na ang nagkaroon ng guilt? No? Sino na nagkaroon? Past, present, future. Lahat tayo nagkaroon ng guilt. Si Adan at Eva nagka-guilt. Nagtakip lang sila, dahon. Subalit ang tinakip ng Panginoon, ano? Balat ng tupa. Isang tupang walang kasalanan, pinatay para takpan ang ating mga kasalanan. Jesus is the Lamb of God who take
takes away the sins of the world. Siya ang nagbayad. Siya ang nagbigay sa atin ng covering para ang kahihiyan natin matakpan. Amen? Alam ba natin yun? Ganun ba natin binibigyan ng importansya ang Panginoon? He took away our guilt. Wala ka ng kasalanan. Tapos na, sabi mo sa iyong katabi, tinapos na ni Lord. Absuelto ka na. No? Napapanood niyo ba sa TV yung mga nangyayari na mga Senate hearing? Yung grabe, yung kanilang mga accusations, yung mga ayaw nang sumipot doon because of guilt, nagpumayat, nag-get, lahat. Why? Because Satan, no? Siya ang nagbibigay sa atin ng gano'n, no? Ina-accuse tayo, but God gives us, no, forgiveness. Satan came to steal the joy, to steal everything from us, to kill. Pinapatay niya, maraming tao namamatay na ngayon because nalulong sa lahat ng mga masasamang bisyo. Destroying families. Sabi nga ng kapatid ko, ate, napakaraming nadidestroy ng kaaway. For lack of knowledge, walang prayer, walang knowledge of God, they are being destroyed. Nagkakahiwa-hiwalay sila. Satan came to steal, to kill, and destroy. But, may good news. Christ came that you might have life and have it to the full. Gusto ng Panginoon, yung joy mo hindi galing sa material things. Hindi galing sa iyo, kundi galing sa Kanya. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Number 3. Ano number 3? Iniquity has broken his friendship with God and he asked to be restored. Pag may broken friendship ka, yung BFF mo, nagkagalit kayo, nalungkot ka, di ba? Lalo na ang Panginoon na mahal tayo. Anong sabi niya? Don't you know that even the very hairs of your head are numbered? Kayo ba binibilang yung buhok ng anak nyo? Kahit konti lang bagong panganak, hindi mo bibilangin. But God knows every number of your hair. Lahat na nahuhulog bilang niya. Kaya even pag ikaw ay nalulungkot, your tears, they are put in the bottle. Botelya, ilalagay ni Lord sa botelya ang mga iyak natin. Hindi ka nag-iisa. God is always there. Gusto ng Panginoon to restore every one of us. To restore the joy of salvation. To give us clean slate. Malinis ka na anak. Absuelto ka. Ako na ang namatay para sa iyo. And God wants that friendship, the friend of God tayo, ma-restore sa Kanya. Amen. So, and King David asked for pardon and mercy. Tayo ba pag may kasalanan, willing tayong humingi ng tawad sa Panginoon? Amen. Amen. Amen po? Every one of us needs to ask pardon. Lord, patawarin mo ako. Hindi ka naman nagkasala, pero sa isip mo pala, may galit ka. Nagkasala ka. First of all, David recognizes that sin deserves judgment. And the right view of sin means that I recognize that sin deserves judgment. Psalm 51. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Praise God. He pleads for mercy and admits that he does not deserve to be acquitted. And he would have pled for mercy and tender mercies. O God, give us your tender mercies. Alam ko na nagkasala ako, Panginoon. Subalit, sabi ni David, Lord, I don't deserve your forgiveness. I deserve your judgment. Subalit dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, hindi tayo pinaparusahan. We don't deserve what we are not given what we deserve. We are not punished what we deserve. But He gives us complete forgiveness.
Complete cleansing. Complete, it is finished, sabi niya. Tapos na, nakaupo na siya sa kanan ng Ama. Pinapanalangin ang bawat isa. Lord, have mercy on each one of us. That we will recognize, because of your death, you are now offering your blood to the Father for the forgiveness of each one of us. Psalms 103. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Kung ipapunish niya tayo according to our sins, mamamatay tayong lahat. We deserve death. But God did not give us the just punishment, kundi mercy. Psalms 130. If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? For as the heavens are high above the earth, so great is to fear Him. Amen. The heavens are high above the earth, so great is His mercy. Kaya sabi niya, though your sins be red as scarlet, pulang-pula ang kasalanan mo, they shall be white as snow. White as snow. Puting-puti. Lord, pagharap namin, huwag mo nawang makita ang pulang kasalanan namin, kundi ang puting damit, the white robe of righteousness na ibibigay mo because of Jesus' death on the cross. Amen? Amen po? Amen. Amen. Natututo po ba tayo? Amen. Amen. Ezra 9:30. And after all that has come upon us for our evil deeds and for our great guilt, since you, our God, have punished us less than our iniquities deserve, and have given us such deliverance as this. Yes. Si Ezra na nalangin, siya ay nag-lead ng prayer. How many hours sila nag-pray? 6 hours. Repenting. 6 na oras nagre-repent. Kasi yung mga Israelites nagkaroon ng mixed marriage sa mga pagans. Ayaw ng Panginoon na makipamatok tayo sa hindi mananampalataya sapagkat maaari tayong mahikayat na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Nais ng Panginoon na ang bawat isa to fear God and to obey His command. Amen? Kaya ba natin 6 na oras nagre-repent? And they were restored through the leadership of Ezra. Ephesians 2:3. God, who is rich in mercy, because of His great love with which He had loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus. Amen. He made us alive. Mga patay tayo spiritually, pero sino ang mga binuhay na? Taas po ang kamay ng mga binuhay na. Sino ang itinaas na ni Lord? Yung mga tinaas, sino? Inakyat. At sino ang inupunan ni Lord sa kanyang luklukan? Amen. Sabi doon, although we are sinners, He made us alive by His grace and made us and lift us up, no? Raise us up together and made us sit together. Pag sinabi mong sit, tapos na. Naganap na. Wala ka nang gagawin. Binayaran na ang kasalanan mo, kapatid. Mga ate, mga kuya, bayad na po tayo sa ating mga kasalanan. Wala na tayong gawing struggle. Paano ko kayong mababayaran yung utang ko? Bayad na. Pero yung utang nyo sa kapitbahay, babayaran nyo. Yung kay Lord, no? Ang nais ng Panginoon, we humble ourselves before Him. Yun ang kanyang nais. Magpakumbaba, humingi ng tawad, at trembling at His Word. If you don't know the Word of God, you cannot tremble. Kaya kailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Amen po. So, sa Efeso 2:3, sinabi sa atin, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo'y binuhay, inakyat, pinaupo.
Kaya kayo, ang bawat isa nakaupo, you are seated prophetically. Kasama natin si Jesus, ruling and reigning with Christ. But most of the Christians doesn't know na sila ay dapat nagtatagumpay sa kanilang mga struggles. Still, nililin lang ng kaaway sa kanilang mga isipan. We are more than victorious through Jesus Christ. Mga mananagumpay tayo, mga tagalangit tayo, hindi tayo tagalupa. Paki-remind mo yung katabi mo, kapatid, tagalangit ka. Hindi ka tagalupa. Kung ano man ang struggle mo dito, napagtagumpayan na ng Panginoon. Amen. Amen. Then, sin deserves punishment and judgment. Sin pleads for mercy, and sin demands cleansing. Amen. Psalms 51. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. So, i-discuss natin to na gustong-gusto nating maging malinis, mabango, no? Ang sarap yata nung may katabi ka ang bango-bango. Pero may times, sumasakay ka sa jeep, parang gusto mo nang bumaba. Yung katabi ko, parang punong-puno ng pawis. Ayaw mo ng katabing ganun. Pero si Lord gusto tayong linisin. Lagyan ng pabango. No? Ang sarap nung katabi mo ang bango-bango. Praise God. Gusto ni Lord tayong lahat mabango spiritually. Amen? Praise God. Habakuk 1. Are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We shall not die. O Lord, you have appointed them for judgment. O Rock, you have marked them for correction. You are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on wickedness. Amen. Because of our sins, He does not hear. Kaya pag may nagpe-pray na ayaw mag-repent, hindi siya pinapakinggan ng Panginoon. Kaya kailangan po, before we ask anything from God, we need to repent. Lord, patawarin mo po ako. Nagkasala ako. Inaamin ko po. At Lord, have mercy on me. And I forgive all those who have sinned against me. Then, only will God hear. Yun ang sabi ng Panginoon. He will not, your eyes are purer than to behold evil and cannot look on wickedness. Meron pong separation. Hindi niya maririnig ang ating mga panalangin at hindi niya tayo makikita. Only a broken and contrite heart and though will not, no? Hindi niya tatalikdan. At yung nanginginig na sumunod sa kanyang kalooban. The right perspective to sin. Anong sabi ng Panginoon? Sin accepts full responsibility. Sabi natin, full responsibility. Pag nagkasala tayo, meron siyang balik sa atin. And we should accept. Nagkasala tayo. No? Psalms 51:3-4. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Amen. Do we acknowledge our sins? Do we acknowledge, yes Lord, nagkasala po ako. Sinasabi ba natin, ako po yun Lord, nagkasala ako. Amen? Patawarin mo ako Lord. Nagkasala ako. Lord, I acknowledge my sin, and against you only have I sinned, and done evil. Next po. Now Joshua said to Achan, my son, I beg you, give glory to the Lord God of Israel, and make confession to him, and tell me now what you have done. Do not hide it from me. Yes, Achan, isang nagnakaw siya. Alam ng Panginoon, because of that, kahit konti lang po ang kanilang kaaway, natalo sila. Minsan pag nakikipag-away sila, napakarami. Konti lang sila, pero panalo sila. Nagtanong si Joshua, Lord, bakit kami natatalo? Because of sin sa ating buhay. Minsan, sasabihin natin, Lord, bakit ako natatalo? Bakit parang bigo ako?
sabi ng Panginoon, there is a sin. You have to confess. And give God the glory and confess to Him. Sabi ni Joshua. Pag pala tayo nagsisisi, nagko-confess, we give God the glory. Are you willing to give God the glory? Give God. Amen. Praise God. Okay. Dahil sa kasalanan, si Adan at Eva, ilan ang kasalanan nila para maalis sa Garden of Eden? Ilan ang kasalanan? Correct? Isang kasalanan. So tayo, let's ask the Holy Spirit, Lord, I want to be forgiven. Isang kasalanan, they were banished, no? Isaiah 51, true confession recognizes the right perspective. Behold, you desire truth in the inward parts. In the hidden part you will make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. God is holy, and God looks at the heart. And God has the power to forgive. Siya lang ang makakapagpatawad sa atin. At dahil sa pinatawad niya tayo, are we willing to forgive? Are we willing to forgive? Ang sarap yata nung tayo dinis sa harapan ng Panginoon at sa ating kapwa. Amen? Praise God. Hallelujah. Thanks. Psalms 51:10-12. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Praise God. Cleansing only by the presence of God, by the Holy Spirit. Restore us to me the joy of our salvation, and uphold a generous spirit within us. Ngayon, alam natin na may nagpapatawad sa atin at may nagbayad na ng ating mga kasalanan. Tingnan mo nga yung inyong katabi. Kung siya ay may joy of salvation from the Lord. Amen? Meron po ba? Yes. Okay. 1 John 1 na. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Amen. And His word is not in us. Sino po yung nakikita nyo sa picture dyan? The prodigal son na bumalik sa ama. Tayong lahat yun. Alam niyo po, may mga times, pag ikaw ay good shepherd, may mga sheep na pasaway. Ayaw sumunod. At kung pasaway talaga, kinukuha po ng shepherd yung pasaway na yon at binabalian niya ng buto. Bakit? Para hindi na siya maggagala. Anong ginagawa ng shepherd? Kinukuha, inaakap. At kung saan siya pumunta, akap-akap niya yung pasaway. Yung pasaway na yun, nararamdaman, mahal pala ako ng Diyos. Mahal pala ako ng shepherd na to. At tayong lahat, pag tayo ay nando sa point of struggles in our life, willing tayong buhatin ng Panginoon. At nung tayo ay binubuhat, tayo ay nakakakilala ng nature ng Panginoon, full of love, full of compassion, full of mercy, full of forgiveness. At pag tayo ay gumaling na, sino ang ating susundan? The Good Shepherd. Amen. Sino na po ang nabalian ng buto dito? Tayong lahat. We have to be broken para ma-realize natin ang ating Panginoon at siyang nagmamahal sa atin. Isaiah 1. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land.
Praise God. God has the power to cleanse and forgive our sins. If we are willing po ba tayo to be cleansed? Amen? Willing ba? Ha? Sino ang gusto mo maglinis sa'yo? Sarili mo o si Lord? Siyempre si Lord. Amen. Hebrews 9:11-15. But Christ came as a high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is, not of this creation, not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once and for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? And for this reason he is the mediator of the new covenant, by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Amen. Sa Old Testament, para ka mapatawad, kailangan mo ng dugo ng hayop. Pero every year, inuulit yun. Pero nung namatay ang ating Panginoong Jesus, it is once and for all. Isang beses lang, because perfect ang kanyang blood. So, nasaan ang Panginoong Jesus ngayon? In heaven, in the right hand of God. At nasa atin ang Holy Spirit kung tayo ay tumanggap sa Kanya, nag-receive sa Kanyang Spirit. No? At siya ay, ang Panginoon at nag-intercede for every one of us. Ini-intercede ka, kapatid ng Panginoon. Nararamdaman mo ba yun? Nararamdaman mo ba na may nag-i-intercede sa iyo at nais niya na lumakad tayo na may kabanalan sa Kanya? Because He loves us and He wants us to be part of His kingdom. Ang kingdom niya, the eternal kingdom, the new heaven, the new earth. His kingdom that will never end. Amen? Pansamantala lang po ang buhay ngayon. If we have struggles, sakit lang to, kapatid. Ang buhay natin ngayon, kung umabot ka ng 100 years, blessing na yon. Pero ang eternal, gaano katagal? Gaano katagal? Ang eternal, ilang taon po? Forever. Kay Lord lang ang forever. Amen. Praise God. Ito ang ating Panginoon. The qualities does the Bible confer to Jesus as the high priest. Si Lord Jesus lamang ang ating great high priest. No? Praise God. David's right view of God, He is holy. God looks at the heart, and God has the power to cleanse us and forgive us. And God disciplines us. Amen. Psalm 51. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. So nakita po natin yung pasaway na ship. Anong ginawa ng Panginoon? Binalian muna ng buto at binubuhat niya, inaakap niya. Sino yon? Tayo yon. We have to be broken para maging close kay Lord. Pag na-realize natin, Lord, bakit ako nagkaroon ng ganitong experience? For me, no? Para mapakilala mo ko sa mga tao at makita nila ang kagandahang loob ko. That I am the God, the Almighty God, who gives you the victory, who loves you unconditionally, who forgives all your sins, who is miracle-working God. Amen. Bakit kailangan tayong mapatawad ng Panginoon? For sinners, para ma-share natin sila. Psalm 51. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you.
Amen. So, pag tayo ay pinatawad na ng Panginoon, ano ang magagawa natin? For sinners, pwede tayong mag-share sa iba para sila ay makakilala rin. Amen? Hindi para sa atin yun, para sa iba rin. For sinners, then I will teach transgressors your ways. Tuturuan natin sila. Sapagkat tayo niligtas ng Panginoon, isi-share natin. Sino ang willing mag-share ng salvation ng Panginoon? Amen. Praise God. Okay. And then, for the sake of God, kailangan natin na mapatawad. Psalm 51. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, the God of my salvation. And my tongue shall sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth your praise. For you do not desire sacrifice, or else I would give it. You do not delight in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Praise God. So, we need to be forgiven to bring praises to our God. Amen. Kapatid, do you bring praise to God in spite of your struggles now? In spite of your trials, do you bring glory to God? Amen. Amen. Kailangan na si Lord lang ang mabigyan ng kaluwalhatian sa ating buhay. Exalting Jesus Christ in our lives. And then, for the sake of the saints, para sa ating lahat, we are encouragement for each one. Psalm 51. Do good in your good pleasure to Zion. Build the walls of Jerusalem. Then you shall be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering. Then they shall offer bulls on your altar. Amen. For the sake of us in the church, para tayong lahat ay ma-encourage sa bawat isa. Pag tayo ay pinatawad ng Diyos at tayo nagpapatawaran, we can give glory to God and we can encourage one another. Ito po ang gusto ng Panginoon. For us to worship in one spirit. Last verse. Psalm 66:18-19. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. But certainly God has heard me. He has attended to the voice of my prayer. Blessed be God, who has not turned away my prayer, nor his mercy from me. Amen. Praise God. Blessed be the God who has not turned away my prayer, nor his mercy from me. My child, your sins are forgiven. Ito ang word ng Panginoon sa ating lahat. Let's all stand. Let's all stand. Tayo po'y tumayong lahat. Hallelujah. Praise God. I-open po natin ating mga puso sa Panginoon. At ang Panginoon, Musa, search our hearts, O God, and know if there's any iniquity. Cleanse us, O God. Cleanse us. Nanyayahan po si Pastora Mel. Praise God. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Sa umagang ito, ang mensahe ng ating Panginoon, paulit-ulit na sinasabi sa banal na kasulatan, sa message ng ating Panginoon, ang salitang repent. Napaka-buti po ng ating Panginoon dahil binibigyan pa tayo ng chance na makapasok sa langit sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa lahat ng ating kasalanan. Napakaganda po ng mensahe kung atin po uunawain, isapasok natin sa ating puso. Ito po ay nagbibigay ng isang magandang halimbawa at mga illustration niya. Kaya sa umaga ito, mga kapatid, tayo po ay linisin natin ang ating puso upang tayo panahanahanan ng banal na Espiritu. Linisin natin ang ating puso upang ang ating buhay ay makapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Let us all repent. Let us all repent. Remember, the Bible says, Jesus said, God said, repent.
at patatawarin tayo ng Diyos. Tayo po lahat ay tumaas ang kamay. Praise you, Father. Hallelujah. We glorify your name, O God. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Jesus. Banal na Espiritu, na sa mga sandaling oras na ito, binibigyan mo po kami ng mga warning, Panginoon, upang ang lahat ng aming kasalanan ay makapagsisi po kami. Ang lahat ng aming hindi magagandang nagawa, amin pong idulog sa iyo. At ang bagay na hindi nagiging maganda sa buhay bilang isang mananampalataya, sinabi mo po, Panginoon, na kapag kami lalapit sa iyo, nang may nag-aalab na puso sa pamamagitan ng aming mga panalangin, Lord, natidinig mo ang panalangin ng iyong mga anak, at kami po ibibigyan mo ng kapatawaran. Hindi mo po kami hahayaan na kami po'y maligaw, mawala ang direksyon ng buhay, sapagkat ikaw po ang Diyos ng aming pong pinupuri at sinasamba sa mga sandaling ito. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoong Jesus, sapagkat ikaw po ang Diyos na nag-uutos, nagtuturo, isa command, rapid, habang kami nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Hallelujah. Sapagkat ang ating pong Panginoon, ayaw niya na tayo maligaw. Ayaw niya na tayo mapunta sa hindi magandang kaaya-ayang lugar. Ang nais ng Panginoon, tayo ay nandoon sa kasama niya sa trono ng awa at kahabagan. Mga kapatid at mga magulang, ito po ang oras, araw, itinakda ng ating Panginoong Jesus. Na anuman ang laman ng ating puso, anuman ang nagagawa natin, it's the time. Binibigyan tayo ng second chance ng ating Panginoon. Tayo magsisi, lumapit, humingi ng habag, at patatawarin tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa mga sandaling ito, may oras pa po tayo. Kausapin niyo ang ating Panginoon. Kausapin niyo ang ating Panginoon. Sabihin niyo, Lord, patawad. Lord, ano man ang laman ng aking puso, ibinibigay ko po sa iyo. Hindi ko kaya, Panginoon, but your power of the Holy Spirit, makakaya namin ang lahat because of your love, because of the power of the Holy Spirit. Oh, Jesus Christ of Nazareth, ikaw po ang Diyos na aming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Wala po kami maibibigay sa iyo, kundi ang aming taos-pusong pasasalamat. Sa bawat salita mo inihahayag sa amin lahat. Ikaw ay nagbibigay ng kapatawaran sa bawat isa sa amin. Urabashikarahan. Oh, we praise you, Father. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Na habang tayo nabubuhay, binibigyan na tayo ng lakas upang tayo magbago. Mga kapatid at mga magulang, matatapos na ang taon na ito. Hanggang kailan, hanggang saan natin ihahandog ang ating mga buhay sa ating Panginoon nang may kalinisang puso. Hallelujah. Hinihintay tayo ng ating Panginoon na sa ating maglapit sa Kanya. Idulog natin ang lahat ng bagay na hindi natin kaya. Kaya ng Diyos na ibigay ang lahat ng proteksyon, kagalingan. Lahat ay aayusin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos through the power of the Holy Spirit na nananahan sa ating puso. Sapagkat ayaw ng Panginoon na ang puso ito malamanan, lalagyan ng hindi nakakaaya sa Kanya. Glory to God. Hallelujah. Isipin natin mga kapatid. Wala ng panahon pa. Ito na ang kahuli-hulihan sinasabi ng ating Panginoon. Habang kayo'y nabubuhay, ano man ang ginagawa niyo sa mga sandali, so rapid, kapit kayo sa atin. Malalapitin kayo ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay buhay. Kailanman ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. God is good. Hallelujah. Mga kapatid at mga magulang, pagdating natin sa nais ng Diyos,
at hindi tayo nagsisi sa Kanya, hindi niya masisisi ang ating Panginoon. Nagbigay na siya ng warning, nagbigay na siya ng lahat, upang ang lahat na ito ay maganap sa ating buhay, kapatid. This is the time, oras at panahon na tawagin natin ang ating Panginoon. Oh Lord, sorry for my sin. Nagkamali ako, Panginoon. Sorry, Panginoon. Patawad mo, Panginoon. Nasugatan kita, Panginoon. Patawad mo. Hallelujah. God is good. Ang Diyos ay mabuti. Na kahit sa minsan, nakakagawa tayo ng hindi maganda. God is good. Mabuti pa rin ang Panginoon sa buhay natin. Na kung minsan meron tayong balik na gagawa, God is good. Sapagkat mahal pa rin tayo ng Diyos. Ganong kabuti ang ating Panginoon. Mga kapatid at mga magulang, sa mga sandaling ito, ilabas ng inyong labi na nanggagaling sa puso ninyo lahat. Sapagkat ang lahat ng ito ay alam ng Diyos. Wala tayong maililihim. Wala tayong maitatago. Alam ng Diyos ang lahat. Ultimo, sabi ang mensahe, ultimo bilang ng Diyos ang buhok natin. Wala tayong maililihim sa ating Panginoon. Mga kapatid at mga magulang, nandito tayo sa araw ng pagsamba, papuri sa ating Panginoon. Upang ang lahat ng ating buhay ay ilagak natin. Upang ang lahat ay makagalaw ang ating Panginoon. Magkaroon ng manifestation ng Banal na Espiritu sa buong mundo, sa buong lugar na ito, ng apat na sulok ng bulwagan na ito. Ang Banal na Espiritu ay nandiyan, tinatapik ka, anak, repent, repent. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Banal na Espiritu. At kinakausap po ang bawat anak mo na nakataas ang kanilang mga kamay. Na nagsasabing, eto ko, Panginoon, I surrender my life to you. Eto ko, Panginoon, ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo. Eto ko, Panginoon, ibinibigay ko ang aking buhay sapagkat ito ay galing sa iyo. Dapat ka lang namin parangalan at purihin sa pamamagitan ng aming buhay, sa pamamagitan ng aming buhay. Patawad, Panginoon. Yan lang po ang hinihingi ng ating Panginoong Jesus, ang tayo'y lumapit at humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating gagawang kasalanan. Mabuti man at masama, kailangan ibigay natin ito sa ating Panginoon. Kapag lahat ay mabuti, thank you, Lord. Masama pa rin, thank you, Lord. Kapag ikaw ang Diyos, na wala kami masasabi, you're the Almighty God. Hallelujah. Oh, we praise you, Father. We glorify your name. Salamat po sa umagang ito. At alam namin, Panginoon Jesus, ang mensahe ngayong umaga ay nagkaroon ng manifestation sa puso ng bawat isa na naririto, na naghahandog, nagsusurrender ng kanilang buhay. Salamat po sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat po. Salamat po sa paglilinis mo po sa amin. Hallelujah. Salamat po in the mighty name of Jesus. By the power of the Holy Spirit. Sigaw natin, Lord, thank you for the forgiveness. Hallelujah. Thank you for forgiveness. Thank you, Lord. Salamat po. Maraming salamat po, O Diyos. At lalabas kami sa bulwagan na ito na may kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magpapatawad, hihingi ng kapatawaran, sapagkat kapag hindi kami nagpatawad, hindi mo rin po kami patatawarin. Kaya salamat po, Panginoon, sa warning ng message mo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ipinagkakalaw po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at samba sa tanging Panginoong Jesus na may gawa ng langit at lupa na nagbibigay ng lahat sa ating buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God.